Ang Nigeria ay isa sa mga bansa sa Africa na may malaking ambag sa panitikan sa kasalukuyan. Maraming akdang pampanitikang mula sa Nigeria ang nagsusulat ng English dahil na rin sa impluwensya ng mga bansa sa kanluran. Ang panitikan ng Nigeria ay sadyang nakapagpataas ng kamalayan ng mamamayan ng bansa pagdating sa uri ng pamumuhay, kultura, tradisyon at suliranin sa politika. Gayun din ang tungkol sa kasarian at kalagayan ng kababaihan sa lipunan. Mga akdang pampanitikan din ang nakatulong upang maiangat ang kanilang kalagayan tungo sa pagkakaroon ng makabagong talakay sa mga akda na naaagapay sa makabagong uri ng pamumuhay ng mga taga-Nigeria. Sinasabing ang kakaunting mga akda na nasusulat sa ilang dialekto ng Nigeria ay mas lumalakay sa kung ano ang karanasan, lumipas o naglaho na. Kabilang ang nobela sa mga genre na nanilang ng Nigeria. Gayunpaman, ang tuon ng kanilang panitikan ay sa mga prosa tulad ng drama at tula, kung saan sadyang kinilala at nagbigay sa Africa ng pagkakakilanlan pagdating sa panitikan. Sa nobela ni Chinua Achebe na pinamagatang Things Fall Apart, ipinakita sa atin ang komplikadong mga batas at gawi ng angkang pinagmulan ni Okonkwo sa pananatili ng maayos na ugnayan. Halimbawa nito ay ang pagsalo-salo o pag-aalok ng lambanog at cola nuts na binabanggit sa kabuuan ng nobela. Ang isang paraan ng mga libro ng mapayapang pakikiharap sa sinong mang tatanggaping bisita sa tahanan o sino mang taong pakikiharapan. Ang gayang gawi ay pagpapakita ng maayos na paraan ng pagtanggap o pagtanggi sa kung anuman ang pakay o layon ng paghaharap. Isang paraan ng pakikipagkapwa-tao ng mapayapa sa mga Igbo ang nasabing gawi. Kapag nakapanghiram ng pera at sisingilin na, mahusay namang hinaharap ng mga Igbo ang nasabing maniningil. Bubabanggit sila ng mga sawikain na angkop sa nais silang ipabatid na mensahe. Tulad na lamang halimbawa, kapag hindi sila makakabayad agad, sasambitin ang mga kasabihang maaaring makapagbago ng isip ng maniningil. Makasignang tradisyon ng mga ito ang kanilang pagiging payapa sa pagharap ng ganitong suliranin. Alam mo ba na ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ito ng mga pangyayari pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng tauhan at hangarin ng katunggali sa kabila. Isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayari magkasunod-sunod at magkaugnay. May mga elemento ng nobela tulad ng sumusunod: tagpuan, lugar at panahon ng mga pangyayarihan. Tauhan, nagpapagalaw at nagpapabigay buhay sa nobela. Banghay, pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Pananaw, panauhing ginagamit ng may akda. Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Pangalawa, ang may akda ay nakikipag-usap. At pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Tema, paksang diwang
binibigyan ng diin sa nobela. Damdamin, nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pamaraan, estilo ng manunulat. Pananalita, dialogong ginagamit sa nobela. Simbolismo, nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayarihan. Kauri, yari sa shell na ginagamit bilang palamuti ng mga Afrikano. Ginagamit din ito sa ritual at paniniwalang panrehiyon. Ekwe, isang tradisyonal na kagamitang pangmusika na yari sa sanga ng kahoy, isang uri ng tambol na may iba't ibang uri at disenyo. Igwugwo, espiritu ng mga ninuno, gumagamit ng maskara at ang tribo at sumasanib sila kung may nais lutasin na isang krimen. Pinaniniwalaan na ang igwugwo ang pinakamataas na hukom sa lipunan ng Nigeria. Ogine, malaking metal na bell na ginawa ng mga Igbo sa Nigeria. Igbo, katutubong tao mula sa timog silangang Nigeria. Karamihan sa kanila ay magsasaka at mangangalakal. Hi everyone! So ngayon ay tatalakayan ko ang isang kwento na pinamagatang Paglisan, or sa English ay Things Fall Apart ni Chinua Achebe, at ito ay sinalin sa Pilipino ni Julieta U. Rivera. So, si Okonkwo, isang matapang at respetadong mandirigma, nagmula sa lahi ng mga Omofeya, isang hindi gaanong kilala at hindi kalakihang tribo sa Nigeria. 18 taong gulang noon si Okonkwo nang matalo niya sa isang labanan si Amalenze, ang pusa. Dahil dito, kinilala ang katapangan ni Okonkwo mula Omofeya hanggang Mobaino. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas ni Okonkwo ang kanyang katapangan upang mapagtakpan ang laman ng kanyang dibdib laban sa kanyang ama, si Unoka, na sa kanyang tingin ay mahina at talunan. Walang nagawang mahusay ang kanyang amang si Unoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip, puro kahihiyan ang iniwan nito sa kanilang pamilya sapagkat nag-iwan pa ito ng maraming utang sa mga kanayon bukod pa sa pinabayaan niya ang kanyang mga pamilya. Ang naging buhay na ito ni Unoka ay laban kay Okonkwo, kaya pinatunayan niyang naiba siya sa kanyang ama. Para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamumuno, pinamahalaan niya ang 9 na nayon at siya ay nagtagumpay. 3 ang kanyang asawa, nakapundar ng mga ari-arian na nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging masipag. Naging matapang na mandirigma at makapangyarihan siya sa buong nayon. Dahil dito, siya ay kinilalang leader sa kanilang tribo. Dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, pinili si Okonkwo ng mga kanayon upang ipagtanggol si Ekemifona, ang lalaking kinuha bilang tanda ng pakikipagsundo sa kapayapaan sa pagitan ng Omofeya at isang nayon pagkatapos mapatay ng tatay ni Ekemifona ang isang babaeng Omofian. Tumira ang batang lalaki kina Okonkwo. Naging magiliw at magkasundo naman ang dalawa. Itinuring ng bata si Okonkwo bilang pangalawang magulang niya. Isang araw,
Lihim na ipinaalam ni Ogbefe Izoido, isa sa matatandang taga-Umofeya, ang planong pagpatay kay Ikemefona. Binanlaan ni Izoido na huwag makialam sa planong ito si Okonkwo. Hindi ka dapat makialam sa isa sa gawang iyon ng mga kalalakihan ng Umofeya, sapagkat isang ama na ang turing ni Ikemefona sa iyo, wika ni Ogbefe Izoido kay Okonkwo. Dahil dito, gumawa ng paraan si Okonkwo. Pinaniniwala niyang ihahatid na si Ikemefona sa kanyang tunay na ina. Naglakbay ang bata kasama ang ilang kalalakihan ng Umofeya. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sinugod ng mga kasamang lalaki si Ikemefona upang patayin, ngunit nakatakas naman ang bata. Nagpasaklolo ito sa kanyang amahan. Noon ay nasa harapan ng mga katribo si Okonkwo upang mapanatili ang ipinakitang katapangan. Tinaga niya ang bata sa harapan nila sa kabila ng paghingi ng awa sa itinuring na ama. Nakalimutan ni Okonkwo ang naging usapan nila ni Ogbefe Izoido. Umuwi si Okonkwo na mag-isa. Wala na ang batang tumulong at gumabay sa kanya. Naging simula naman iyon ng malaking pagbabago kay Okonkwo. Hindi na siya makakain, hindi na makatulog, hindi na rin makapag-isip ng maayos. Ramdam niya sa kanyang sarili ang depresyong siya rin naman ang may pagkakamali, kaya't upang maibsan ang kapigatian at huwag matulad sa kanyang ama na isang sawi, ay nagtungo siya sa kanyang kaibigang si Oberika. Humingi siya ng payo rito at nakaramdam naman siya ng kaunting gaan ng loob. Nagkasakit naman noon si Ezenma, anak na babae ni Okonkwo, ngunit gumaling din sa tulong ng mga halamang gamot na ipinanlunas ang kanyang ama. Lumipas ang panahon, nabalitaan ni Okonkwo na namatay na si Ogbefe Izoido. Nakaramdam ng konsensya si Okonkwo, sapagkat nang huling makausap niya ito ay noong bigyan siya nito ng babala tungkol sa pagkonsulta sa orakulo na papatayin si Ikemefona. Pinuno ng malalakas na tunog ng tambol na sinasabayan ng alingaw-ngaw ng malakas na putok ng baril ang maririnig sa paligid habang nakaburo si Ogbefe Izoido. Kagimbal-gimbal na trahedya ang bumulaga sa lahat ng mga naroroon nang pumutok ang baril ni Okonkwo at matamaan ng 16 na taong gulang na anak na yumaong. Dahil dito, kailangang pagbayaran ni Okonkwo ang nagawang kasalanan laban sa kanyang kaangkan. Isang malaking pagkakasala sa Diyosa ng lupa ang pumatay at makapatay ng kauri. Hinakot lahat ni Okonkwo ang kanyang mga ari-arian at mahahalagang kagamitan, nagtungo sa Embanta, lugar ng kapanganakan ng kanyang ina, dala ang buong pamilya. Sinunog ang mga natirang hayop, kubo, at mga naiwang pag-aari ni Okonkwo, tanda ng paglilinis sa buong pamayanan sa kasalanan nito. Malugod naman silang tinanggap ng mga kaanak, higit lalo ang tiyuhin nitong si Osendo. Tinulungan nila sina Okonkwo na makapagtayo ng kanilang munting pamayanan at pinahiram ng mga butil na pagsisimula ng kanilang munting kabukiran. Malagim at mahirap man ang sinapi ni Okonkwo, pinilit niyang tanggapin ang lahat at muling magbalik sa kung saan siya nagmula. Dumaan ang 2 taon ng pagkakatapon kina Okonkwo. Sa mga taong iyon, matyagang kinuha at inaani ni Oberika ang mga pananim ni Okonkwo sa dating lugar. Ibinebenta niya ito at ibinibigay ang pinagbilihan kay Okonkwo. Buong sipag niya itong ginawa hanggang sa makabalik na si Okonkwo sa Umofeya. Isang masamang balita naman noon ang ipinabatid ni Oberika nang minsang nagdala siya ng pinagbilhan kay Okonkwo. Winasak daw ng mga puti ang Abami, isa ding pamayanan ng mga Umofeya. Hindi naglaon, may mga dumating na misyonero sa Embanta. Sa tulong ng isang interpreter na si G. Kiaga,
Kinausap ni G. Brown, leader ng mga misyonero, ang mga taga-Imbanta. Ayon sa kanila, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang malaking kasalanan at hindi katanggap-tanggap sa simbahan, lalong hindi maunawaan ng mga taga-Imbanta kung paano ang tatlong persona ay naging iisang Diyos, katulad ng ipaliwanag ng mga misyonero tungkol sa dapat na pagsamba sa iisa lamang na Panginoon. Layunin ng mga misyonero na dalhin ang Kristyanismo sa Imbanta at hindi ang tuglisain sila. Nagkasakit si G. Brown at pinalitan ni Rev. James Smith, isang malupit at bugnuting misyonero. Nagkaroon ng relihiyon ang mga taga-Imbanta. Habang isinasagawa ang taon ng seremonya para sa pagsamba sa bathala ng lupa, hinablot ni Enoch ang takip sa mukha ng isang igwogyo, katumbas ng pagkitila sa espiritu ng mga ninuno. Kinabukasan, sinunog ng igwogyo ang tahanan ni Enoch at ang simbahang itinayo ni Rev. Smith. Ikinapanlumo ng komisyoner ng distrito ang naganap na panununog sa kanilang simbahan. Dahil dito, humiling siya ng pakikipagpulong sa pinuno ng mga Omofeya. Sa pulong, pinusasan ang mga dumalong pinuno ng mga Omofeya at ikinulong. Nakatikim ng pagdudusa, masasakit na salita at pag-aabuso ang mga pinuno ng Omofeya. At pagkatapos mapalaya ang mga bilanggo, agad silang nagpulong at napagsunduang tumiwalag. Inakala ni Oconco na nais ng mga kaangkan na maghimagsik kung kaya't gamit ang machete, pinatay niya ang pinuno ng mga mensaherong lumapit sa mga kaangkan niya. Hinayaan naman ng mga tao na makatakas ang ibang pang mensahero at doon napagtanto ni Oconco na hindi handa ang kanyang kaangkan sa isang giyera. Dumating sa lugar si Oconco, ang komisyoner, ang distrito upang imbitahan siya sa isang pagdinig sa korte, subalit natagpuan na lamang niyang nakabitin si Oconco. Nagpatiwakal si Oconco. Ibinaba ni Obereka ang katawan ni Oconco. Gumimbal sa buong nayon ang nangyaring ito sapagkat kinikilala nila ang pagpapatiwakal ay isang malaking kasalanan at bukod dito, si Oconco ay nakilala sa pagiging matapang at malakas. Ang taong iyan ay kilala at tanyag sa buong nayon. Dahil sa kanyang ginawang pagpapatiwakal, matutulad lamang siya sa isang inilibing na aso. Sabi ni Obereka, ang kanyang kaibigan. So ngayon po, para mas lalo niyo maintindihan, gagawin ko po itong short story or buod. Narito ang summary ng story na Ang Paglisan. So, summary. So, si Oconco ay kilala bilang matapang at respetadong pinuno sa Omofeya. Lumaki siyang puno ng galit at hiya sa kanyang ama na si Onoka. Si Onoka ay isang tamad at mahina. Kaya naman, nagsikap si Oconco na patunayan na siya ay malakas, masipag at karapat-dapat galang. Naging matagumpay siya bilang mandirigma at pinuno at nakilala sa siyam na nayon. Bilang bahagi ng kasunduan ng kapayapaan, ipinadala sa kanilang nayon ang batang si Ikemefona na itinuring ni Oconco bilang kanyang anak. Ngunit isang araw, nagpasyahang patayin ang bata ayon sa utos ng mga matatanda. Binalaan si Oconco na huwag sumama. Ngunit dahil sa takot na magmukhang mahina, siya ang mismong pumatay kay Ikemefona. Mula noon, naging balisa at mabalisa ang kanyang isipan. Kasunod nito, nagkasakit ang kanyang anak na si Izenma, ngunit gumaling naman kalaunan. Isang aksidenteng naganap sa nayon
ang dahilan upang maipatapon si Ikonko at ang kanyang pamilya sa Embanta ng 7 taon. Doon sila tumatanggap ng bagong buhay at sumuporta mula sa kanilang kamag-anak. Sa panahong ito, dumating ang mga misyonero at kolonyal na pinuno sa kanilang lupain. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga taga-Umofeya at ng mga dayuhan. Lalo nang sirain ng mga Igwogo ang simbahan dahil sa pambabastos ng isang nagbalik-loob na taga-Embanta. Dahil dito, ipinakulong ang mga pinuno ng nayon. Nang sila ay palayain, nagpasya si Ikonko na maghihiganti. Pinatay niya ang isa sa mga mensaherong kolonyal. Ngunit nakita niyang natakot at hindi sumuporta ang kanyang mga kababayan. Napagtanto niyang hindi pa handa ang kanyang katribo sa labanan. At dito nagsimula ang kanyang pinakamalaking pagkalugmok. So, yun lang po ang short summary ng kwentong Paglisan. Pagsasanib ng gramatika at retorika. Alam mo ba na sa pagsusuri, pagbibigay ng evaluasyon sa isang script, may mga bagay tayong dapat bigyan ng pansin. Ayon kay Ricky Lee sa kanyang aklat na Trip to Quiapo Scriptwriting Manual, una, kailangan maging malinaw muna ang konseptong pinag-uusapan. Ikalawa, malaman ang major concept ng material. Ikatlo, dapat konektado lahat ang gustong sabihin ng sumulat ang kung tungkol saan ba talagang istorya. Kailangan masagot ang anumang mga tanong tungkol dito. Kailangan ang bawat bahagi ay magkaugnay. Makakamit naman ang maayos na paghahanda ng script kung masusing bibigyang toon hindi lamang ang pagkakaugnay ng mga pangyayari, kundi sa pagbuo ng mga dialogo. Malaki ang matutulong ng mga pag-uugnay sa pagbuo ng mga dialogong ito. Sa pagsusuri ng mga isang pelikula, bumubuo ka ng pagpapaliwanag sa mga detalyeng nais na bigyan ng pansin. Maaaring magpapaliwanag sa magandang nakita sa script at sa pelikulang pinanood. Gayon din naman sa pagpapaliwanag ng mga naging kahinaan ng script at ng pelikulang pinapanood. Ayon sa aklat na gramatikong pedagogikal ng wikang Pilipino ni Velma M. Rizoma, may paliliwanag ang isang argumento o punto sa 3 paraan. Una, pagpapalawak at pagpapaliwanag ng kahulugan. Pangalawa, pagbibigay ng mas tiyak, detalyado at higit na maliwanag na description. Kabilang na sa puntong ito ang paggamit ng pang-ugnay, pagtutulad at pag-iiba-iba. At pangatlo, pagbibigay ng halimbawa. Makakatulong ng malaki ang paggamit ng mga pang-ugnay upang maging mabisa ang magpapaliwanag. Upang maging mabisa ang pagpapaliwanag, iilan sa mga ito ay ang mga angkop na ginamit bilang pag-ugnay upang mapadulas ang pagbigkas ng salita. Ang pang-angkop na, ng, ginagamit ang na kapag ang salitang aangkupan ay nagtatapos sa katinig. Ang G naman ay ginagamit sa mga salitang nagtatapos sa N at ginagamit naman ang nang sa mga salitang angkupan na nagtatapos sa patinig. Maliban dito, ang mga pangatnig na bagamat upang at tulad ng kapag, kung at iba pa ay magagamit din sa mahusay na pagpapaliwanag. Ngayon naman po ay babasahin ko ang pagnilinayan at unawain para sa ating Module 3. Sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao, isa sa mga bumubulaga sa atin ay ang makatawag pansin na patalastas. Tulad ng mga nababasa sa mga pahayagan, magazine, tarpaulin, billboard, at polyeto, naririnig sa radyo at
at napapanood sa telebisyon at internet or online sites. Ang patalastas o anunsyo ay isang mabisang instrumento ng komunikasyon na nanghihimok sa mga manonood, tagapakinig at mambabasa na patuloy na kumilos o gumawa. Nakatutulong din ito sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon at nakaiimpluwensya sa mga mamimili na tangkilikin ang produktong inaalok. Ang mga Egyptian ang nagpasimula nito sa pamamagitan ng paglalathala ng mga paskil o karatula sa mga bato o haligi gamit ang papyrus, at katibayan nito'y matatagpuan sa Pompey at Matandang Arabia. Samantalang, isang karaniwang anyo ng patalastas ang pagpipinta sa mga tabite o bato sa Asia, Africa at South America, hanggang sa ito'y lumaganap at sumikat kasabay ng modernisasyon. Tunay na hindi mapasusubalian ang ambag ng patalastas o anunsyo sa ekonomiya. Kaya naman, isa sa popular na komposisyon ang malikhaing paglilikha ng patalastas. Anupat ang mga mag-aaral ay sinanay sa pagbuo at pagdidisenyo nito upang higit na mamahasa ang kanilang kasanayan sa pakikipagpatalastasan. Ngayon natapos na natin basahin ang paglinayan at unawain. Ayon sa ating binasang teksto, ito ay tumatalakay sa kahalagahan at gamit ng patalastas sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita nito kung paanong ang mga patalastas maging sa pahayagan, radyo, telebisyon, billboard at online ay nakakaapekto sa pag-iisip at kilos ng tao.